Sa mundo ng katatakutan at kababalagan, sa mundong pilit na tinatakasan ang lagim ng nakaraan. Dark Shadows 101. Magandang araw po, Dark Shadow. Ang ikikwento ko po sa inyo ay tungkol po sa aking uncle at sa kanyang pag-ibig na maagang kinuha ng may kapal. Ang ibig ko pong sabihin, patay na ang asawa niyang minahal niya po ng sobra at halos dala pa niya sa puso niya at isipan hanggang sa kasalukuyan. Pero may isang babaeng nagkagusto sa kanya. Dito nagsimula ang mga katatakutan at multo sa buhay ni Uncle Gabriel. Ayun siya. Sabi na nga ba? Kahit minsan, hindi niya nakaligtaang bisitahin ang puntod ni Auntie Norma. Uncle Romy! Jojo, bakit ka nagpunta rito? Uuwi na rin ako. Dilinisan ko lang ang puntod ni Norma, tsaka nagdala ako ng bulaklak para sa kanya. Paborito niya raw kasi itong white rose na ito. Ang ganda naman, Uncle. Pero bakit dala mo ang larawan niya? 'Di ba may nakaukit naman na larawan niya sa puntod? Okay lang, kasi mas malinaw itong larawan na ito, Jojo. Tsaka kung dala ko ito, para ko na rin siyang nakakausap. Patay naman siya, Uncle. Oo nga, patay na siya. Pero dito sa puso ko, buhay pa siya, Jojo. At kaya ako nabubuhay hanggang ngayon. Dahil nandito siya. Ay, sweet niyo naman. Ilang taon na siya nakalibing dyan? 18 years na, Jojo. Matagal na nga siyang patay. Pero kahit minsan, hindi ko siya nakakalimutan. Uncle Romy, hindi na po ba kayo mag-aasawa ulit? Bata pa naman kayo Hindi na, Jojo. Paano kung may nakatagpo kayo kagaya ni Auntie Norm? Malabo. Jojo, nag-iisa lang siyang babae para sa akin. Nag-iisa lang. Sige po, tara na, Uncle. Mainit na ang sikat ng araw. Umuwi na tayo. Hindi ka pa yata nag-aalmusal. Sige. Bye, Norma. Hanggang bukas. Iiwan niyo na ang larawan dyan? Oo, hindi naman ito mawawala rito Paano kung mawala? Ang ganda ng kwarto niya Well, in that case, baka multuhin siya ni Norma. Katakot. Tana, mainit ang sikat ng araw. Umuwi nga ang magjuhin at natuwa naman si Jojo dahil kahit wala na ang Auntie Norma niya, hindi pa siya nakalilimutan ni Uncle. Pagkatapos, naganda siya patungo sa trabaho bilang isang butigero sa isang negosyanteng inchik. Masipag si Uncle. Ako naman, handa na akong pumasok nang may dumating na parcel galing sa papa ko sa Canada. Naiwan ako rito para mag-aral kasama si Uncle. Pagkatapos ko ng high school, lilipad na ako patungo sa mga parents ko. Uncle, kanina ka pa ba? Hindi naman. Ano, gusto mong kumain tayo sa labas para hindi na magluto pagdating sa bahay? Sige. Mabuti yan. Pwede dun sa fast food na gusto ko, Uncle. Oo naman, tara. Pero maglalakad lang tayo. Kahit malayo-layo yon. Ay, kuripot ka talaga, Uncle. Pero ayos na yun para madami akong makain kasi gutom na ako Loko ka.
Isang order lang bawat isa sa atin, no? Pero pwede double rice, Uncle? Ay, sige na nga. Doble na kung doble. Ayos! Masaya ang mag-join. Nagkasundo sila. Maalaga naman si Romeo sa kanya nag-iisang apo na si Jojo. Pinagbawalan niya ito sa pag-aaral. Lahat ng pangangailangan ni Jojo, suportado niya. Hindi niya rin nakakalimutan na mag-aliw. Tuwing araw ng linggo, pupunta siya sa mall, naglalaro sila ng basketball. At napansin ni Jojo, bihasa ito sa larong basketball. Kasi lahat, swak ang bawat tira nito. Kaya nagtanong siya sa tiyuhin. Uncle, basketball player ba kayo dati? Bakit mo na itanong? Kasi ang galing niyo mag-shoot. Walang sablay. Parang si Idol Unel. Noong kabataan ko, oo, basketball player ako. At noon ko nakilala ang Auntie Norma mo. Sumisigaw pa siya at pumapalakpak kapag nakakashoot ako. Yes! Shoot na naman! Ang galing mo talaga. Salamat! Ako si Norma. Fan mo ko. Nice to meet you, Norma. Sige, Romy. Aalis na ako. Gusto mong magpalamig? Pwede. Orange ang gusto ko, saka hopya. Sorry hindi na ako nahiya. Okay. Kahit ano, pwede basta ikaw. Simula noon, naging magkaibigan na sila at doon nagsimulang magkaroon ng relasyon. Nag-ibigan sila nang alokin niya ng kasal si Norma. Oh, bakit lumuluhod ka? Norma, will you marry me? Ha? Romy, pinigla mo ako. Patunay ang singsing na ito. Na tunay at tapat ang pagmamahal ko sa'yo. Will you marry me? Oo naman. Pakakasal ako sa'yo kahit sa lahat ng simbahan. Dahil mahal na mahal kita. Talaga? Salamat, mahal ko! Masayang masaya ang kasalang yun. Nagdiwang ang buong pamilya ng magkabilang panig. Hanggang sa mabuntis si Norma, nakitaan ni Romy nang masyadong nangihina ang asawa niya. Kaya pinatingnan niya ito sa isang espesyalista at labis siyang nag-alala sa kinalabasan ng pagsusuri ng doktor. May sakit si Norma sa puso. Baka hindi niya makayanan ang pagsilang ng anak. Kaya nagpasya si Romy na ipasisaryan ang asawa. Dumating nga ang takdang araw ng operasyon. Tuwang-tuwa ito nang makita ang isang batang lalaki. Romy, natutuwa ako kasi nabigyan kita ng anak. Mahalin mo siya na magiging kapalit ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Nakaraos ka na, Norma. Mabubuhay ka na matagal. Basta magpagaling ka. At mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Romy. Hanggang sa kabilang buhay, hindi kita pababayaan. Hanggang sa kabilang buhay. Norma! 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 Doc! Doc! Si Norma! Norma!
ang maagang kamatayan ni Norma na nag-iwan ng anak na lalaki kay Romy na siyang ama ni Jojo. Pinalaki ng lolo niya pero tinawag na uncle. Ngunit hindi nawala sa puso't isipan nito ang kanyang asawa. Kahit sa pagsisibak ng kahoy at sa pagtabas ng damo sa malaking lupain, dala ang larawan nito. Minsan nagtaka si Jojo isang gabi. Tulog na yata si Uncle. Hindi bale, kasi gabi na ako nakauwi. Ha? Bakit naririto ang larawan ni Auntie? Dito sa ibabaw ng mesa. Hindi ba iniwan ni Uncle ito sa sementeryo? Teka, may tanong ko nga kay Uncle. Uncle! Uncle! Oh, bakit? May sunog ba? Wala po. Kasi ang larawan ni Auntie Norma nasa ibabaw ng mesa. Bitbit mo ba ito kaninang umaga? Hindi ah. Pero, ayun po, nakangiti pa nga eh. Ha? Jojo, huwag kang magtaka. Minsan talaga, umuwi siya rito. Ano? Uncle naman, tinatakot niyo ako ah. Bakit ka matatakot? Ang ganda nga niya. Ay, sige po, papasok na ako sa kwarto. Paano siya nakauwi dito? Naglakad ba ang picture ni Auntie Norma? Nagmumulto ba siya? Natakot siya. Inisip niya na nagbumulto ang asawa ng Uncle Romy niya. Tsaka tinignan niyang maigi ang tunay na picture nito. Pero iba ang ngiti nito kesa sa nakita niya kanina. Nawala ang takot ni Jojo nang magdasal siya. Nagtalukbong na lamang siya ng kumot, sabay pikit ng mata. Kinabukasan, narinig niyang may kausap ang Uncle Romy niya. Kaya bumangon siya para tingnan ang kausap nito. Hindi ko pinarerentahan ang sasakyan ko, miss. Babayaran ko naman eh. Basta ihatid mo lang kami sa ilog. Medyo matarik kasi ang dadaanan pero hindi malayo rito. Pwedeng lakarin. Kaso nga baka maligaw kami. Sorry pero basta tuntunin niyo ang daan ito. Pagdating sa crossing, kumanan kayo. Ayun, matatanaw ninyo na ang ilog. Uncle, ano yan? Butit gising ka na. Manong samahan mo nga itong mga ito sa may ilog? Maliligo siguro sila. Hindi ano. Anong kailangan niyo sa ilog? Samahan mo sila, Jojo. Pupunta ako ng sementeryo. Yan! Diyan nga sa sementeryo. Diyan ang punta namin. Hindi sa ilog? Sundan niyo sa uncle. Papunta yun doon. Maliligaw pa kayo kung sa ilog kayo dadaan. Sige na mga miss. Labo naman. Ang layo ng ilog sa sementeryo. Sinundan nga ng ilang babae si Romy hanggang makita nila ito. Sa kanila hinanap ang pakay nila at nang paalis na, nakita pa rin nilang nakaluhod ito sa puntod ng asawa niya. Sir, pwede magtanong? Bakit? Sino pong nakalibing dyan? Asawa ko. Iyan palang asawa niyo. Ang ganda niya. Pero, mas maganda ako sa kanya. Ganun ba? Sige, dyan ka na. Ay, nagalit yata. Ang gwapo niya. Tsaka medyo bata pa naman. May tindig at maskulado. Pogi niya. Aray ko eh. Parang may kumurot sa akin ah. Ano ba yun? Ay, may mga langgam yata dito. Ay, ano ba yan? Aray ko. Aba, bakit nagsasayo yata ang babae sa sementeryo? Aray ko, ano ba yan? Makaalis na nga dito. Ha? Tumakbo na. Takot yata. Nasaan na ba si Uncle Romy?
Akala ko nandito siya. Makauwi na nga. Nang sumunod na araw, hinatid niya si Romy sa school. Napansin ni Jojo ang picture ng kasal nila ni Uncle Romy. Kaya hindi siya nakatiis na hindi magtanong. Uncle, bakit dala niyo ang picture ng kasal niyo? Magpaparikapi ako kasi luma na pero hindi ko naman itatapon ito, Jojo. Sige na, hindi na kita ipapasok sa loob. Maglakad ka na lang, ha? May lalakarin pa ako. Sige po, Uncle. Salamat. Hi! Kumusta? Ha? Hindi ba ikaw yung nandun sa sementeryo? Ikaw ba yung sepulturero doon? Hindi. Teka lang naman, sandali lang. Ikaw naman kinakausap pa kita eh. Bakit? Anong kailangan mo? Ako nga pala si Isabel. Anak mo ba yung hinatid mo? Hindi. Ay, sabi ko na hindi eh. Sir, gusto ko sanang makipagkaibigan sa'yo. Kasi, nagbabakasyon lang naman ako dito. Gusto ko naman magkaroon ng friend. Okay. Pero maraming babae dito. Wag na ako. Kasi mas matanda ako sa'yo. Hindi ka pa naman matanda tingnan eh. Okay ka pa. Sige. May gagawin pa ako, ha? Ang mga babae nga naman. Uncle, kaibigan mo siya? Hindi. Pero kasi Uncle, tingin ko, may gusto siya sa'yo. Ano ka ba, Jojo? Uncle, alam mo ba na ang type ng mga babae ngayon, ang older men na katulad mo? Huwag kang ganyan. Ayan na siya. Hi, Romy! Oh, kita mo? Hindi ako binati, kundi ikaw. Hi. Ay, pwede bang patulong? Kasi natumbang bike ko eh. Nasira yata. Kaya nga pilay-pilay ako. Alam ko marunong ka magkumpuni ng bike. Oo naman, kayang-kaya ko yan. Hindi ikaw. Siya, si Romy. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ha? Sa t-shirt mo kahapon. Nakasulat doon. Lusot! Sige na Uncle, ayusin mo na. Maligo muna ako. Ikaw naman kailangan niya eh. Sige. Maupo ka muna dito, miss. Isabel ang name ko. Pero, pwede mo akong tawaging Belle. Ikinagagala kitang makilala. Ay! Oops! Munti ka na matumba. Buti na salo kita. Oo nga. Ang bango ng pawis mo. Anong perfume yan? Perfume ng asawa ko. Ha? Siya ang bumili niyan. Ganun ba? Di ba matagal na siyang patay? Tama. Wala ka bang naging ibang girl nang mawala siya? Jojo, kunin mo nga yung long nose at saka plies. Opo. Hindi mo na ako sinagot. Akin na, Jojo. Sandali lang, ayos na to. Ito na po. Tulungan mo nga muna ako dito, Jojo, nang makaalis na si Isabel. Tsaka may gagawin pa ako. Teka lang. Romy, saglit lang. Pumasok na eh. Hindi ko na itanong kung magkano ang atraso ko. Wag na. Kasi kung sa iba ka lumapit, tiyak na mahal ang hihingin sa'yo. Dito, libre na lang. Okay, miss? Oh, di salamat. Halatang nainis. Oh, ha? May babaeng multo! Ano? May babae sa may gate! Nakaputi! Ha? Multo! Doon ka na! Umagang umaga? May multo? Ha? Ang larawan ni Auntie Norma? Bakit nakasabit sa gate?
Wala sa isipan ni na Jojo na muli nilang makita ang babaeng si Isabel nang isang umaga nang makita nilang hila ang bike nito at papilay-pilay na lumapit sa gate ng bahay nila at kumakaway. Inay ko po, ang multo ni Auntie Norma. Bakit siya nagpapakita ngayon? Dati naman hindi. Ha? Umalis na siya at sumanib sa larawan? Oh my God! Totoo ba ito? Labis na nagtaka si Jojo sa nakita. Pero hindi na siya nagtanong sa uncle niya. Sinarili na lamang niya ito ng matiwasay at natulog ng gabing yun nang marinig niya na parang babaeng may nagsasalita at laking gulat niya nang makita niyang may katabing babae ang uncle niya. Pinupunasan ang mukha nito. Isang multo ng babaeng nakaputi, bahaba ang buhok, kamukha ng larawan ng auntie niya. Nanindig ang kanyang mga balahibo, hindi makakilos si Jojo. Gusto sana niyang ikwento sa uncle niya, pero nagdalawang isip siya, kaya nanahimik na lamang siya. Pero ang malala, pumunta uli si Isabel sa bahay at hinanap si uncle. Isang gabi, araw ng anniversary ng pagkamatay ng kanyang auntie, naghanda ng konti ang kanyang Uncle Romy. Ayan Jojo, hindi ba ayos dito ang picture niya tapos may 2 kandila rito? Magdadasal ba kayo? Oo naman. Good evening! Ay, wow! Meron palang salo-salo dito. Sama ako Tamang-tama, may dala akong pagkain dito para sa inyo. Kasi... Hindi ka kasali dito. Sino nagsalita? Ang larawan! Ha? Uncle! Umangat ang larawan ni Auntie! Kung hindi ka alis, matitikman mo ang hindi mo pa nararanasan, babae! Awatin niyo! Ay, Diyos ko! Jojo! Ang larawan! Hindi natin maawat yan! Galit siya! Hindi ka pwede sa aking asawa! Hindi! Tulungan niyo ako! Norma! Tama na! Hindi ko siya gusto! Umiibig siya sa'yo! Oh my God! Norma! Ikaw lang ang mahal ko. Maniwala ka. Halika at bitiwan mo siya. Tulungan niyo ako! Palayasin niyong multo na to! Ikaw ang aalis dito! Norma! Utang na loob. Bitiwan mo siya. Hindi na ako iibig sa iba. Ikaw lang. Ikaw lang. Ayoko na! Ayoko na! May multo! May multo dito! Salamat, Norma. Huwag kang magalit. Mahal na mahal kita. Yakap ni Uncle ang larawan. Tahimik na siya pero OMG! Umiiyak ang larawan niya. Matatahimik na siya, Jojo. Matatahimik na ang Auntie Norma mo. Mula noon, hindi na iniwan ni Uncle Romy ang larawan ni Auntie. Siguro hanggang sa mamatay siya, hindi niya hinihiwalay ang larawan ng kanyang pag-ibig. Dark Shadow, salamat po sa matyagang pagbabasa ng aking kwento at ganun din po sa inyong mga manunulat sa matyagang pagsasaayos ng aking kwento at paglalapat ng mga dialogue. Magandang gabi rin po sa inyong lahat, lalo na po sa inyo Dark Shadow, sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang iyong kasaysayan ay ginawa ng script ni Joseph Brigantine. Ginampanan nina Malin Pisico, Jonathan Moreno, Neri Agtuca at Gerald Fabe.
Naglapat ang musika at angkop na tunog, Joben Hakutina. Audio Editor, Monalyn. Video Editor, Al Gilas. Sa direksyon ni S.A.L.